Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Nanawagan ng Malacanang sa publiko na subaybayan ang huling State of the Nation Address ni Pangulong Aquino upang kung nasaan na tayo sa tinatahak na tuwid na daan. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma na kapag handa na para sa SONA at nagpakalat na rin ito ng pwersa ang Philippine National Police sa mga lugar patungo at malapit sa Batasan Pambansa Complex kung saan gaganapin ang taunang ulat sa bayan. Posibleng abutin anya ng 1.5 oras ang speech ng Pangulo sa kanyang huling State of the Nation Address dahil ilalahad ng Pangulo ang buod na mga nagawa ng kanyang administrasyon sa nakalipas na 5 taon. Karamihan din sa nilalaman ng draft speech ay may kaugnayan sa tuwid na daan tulad ng anti-corruption campaign at infrastructure projects ng administrasyon. Samantala, posibleng anumang araw mula ngayon ay i-anunsyo na ng Pangulo ang i-endorso nitong kandidato para sa 2016 national elections. Samantala, para naman sa resulta ng Lotto Draw kagabi, para sa 658 Ultra Lotto Draw, ang lumabas na mga numero ay 22, 13, 38, 53, 48 at 25. Para naman sa 649 Lotto Draw, ang lumabas na mga numero ay ang mga sumusunod: 43, 19, 7, 27, 18 at 44. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. SONA 2015, ako po si Audrey Goriseta. Balik sa inyo, Vivienne. Maraming salamat, Audrey Goriseta. Samantala, kabilang sa mga mahahalagang sangkap ng isang maunlad na bansa ay ang pagkakaroon ng magandang kalidad ng edukasyon. Kaya naman hindi na nakapagtataka na isa sa mga pangunahing programa ng Administrasyong Aquino ay ang K-12 program na naglalayong palakasin ang pundasyon ng edukasyon ng isang kabataang Pilipino na hindi lamang makatutulong sa kanyang kinabukasan, kundi pati na rin sa bansa. Ang mga ipinatutupad na reforma sa edukasyon sa ilalim ng Administrasyong Aquino, ating suriin sa ulat ni Sweden. Naninindigan pa rin po tayo sa ipinangako nating pagbabago sa edukasyon. Ang gawin itong sentral na estratehiya sa pamumuhunan sa pinakamahalaga nating yaman, ang mamamayang Pilipino. Sa K-12, tiwala tayong mabibigyan lakas si Juan de la Cruz upang mapaunlad hindi lamang ang kanyang sarili at pamilya, kundi maging ang buong bansa. 2 taon matapos maluklok bilang Pangulo, binuksan ang pintuang nagbigay daan para simulan ang paglalakbay tungo sa mas pinaunlad na estado ng edukasyon. Ito ang programang K-12. Sa bisa ng Republic Act 10533, ng batang edad 5 taong gulang ay inaatasang pumasok na sa kindergarten bago tanggapin sa unang baitang ng elementarya, habang ang dating 4 na taong edukasyon sa sekundarya dinagdagan ng 2 taon, ang grade 11 at grade 12 o senior high school. Libre ang edukasyon sa lahat ng pampublikong paaralan, kaya naman ang sinalo ni Pangulong Aquino na 11% o katumbas ng 1.7 milyon na bilang ng out-of-school youth noong 2008 ay bumaba na sa 5.2% nitong 2013 at patuloy pang tinutugunan ng pamahalaan. Sa gitna ng patuloy na nagbabagong mundo, ang Pilipinas tila na pag-iwanan sa usapin ng noong wala pang K-12, Pilipinas na lang ang tanging bansa sa Timog Silangang Asya na may 10 taong basic education cycle, habang sa buong mundo, ang natitirang 2 pa bukod sa atin ay Djibouti at Angola na pawang nasa Africa. Ayon kay Kalihim Armin, kahit naman gaano pa karaming programang pang-edukasyon ang i-endorso, hindi ito maisa sa katuparan kung kulang sa pondo. Mula sa 174 billion pesos na budget ng pamahalaan para sa edukasyon noong 2010, umakyat ito sa 364 billion pesos ngayong 2015 upang maisulong ang K-12 Basic Education Curriculum. Sa tulong ng programa, mas pinalawak ang kaalaman ng mga mag-aaral hindi lang sa larangan ng akademya kundi maging sa iba't ibang uri ng kasanayan. Pagtungtong ng mga bata sa senior high school, maaari silang pumili ng technical vocational course na gusto nilang pagkadalubhasaan. Sa lumang 10-year basic education, kapag high school lamang ang tinapos, kalimitay hindi tinatanggap sa trabaho ang estudyante dahil sa kakulangan ng kasanayan at menor de edad pa lamang. Anong skills ba naman meron yung ating 4th year high schools? Unless you're an exceptional student. But in general, the average 4th year high school student
talagang totoy at nene pa. From maturity as well as skills. No? Yung ating grade 12 graduates would have in the program, embedded in the senior high school program, an OJT. Yung ating graduates ng grade 12 has the general education plus. Si Richard Dizon, produkto ng Pilot Senior High School ng programang K-12 na nakapagtapos ng Techbook course na automotive servicing, ay siya nang namamahala ngayon ng welding shop ng kanyang pamilya. Kung walang Techbook, what if sabihin natin kulang tayo sa pera, hindi tayo makapasok ng college. Andyan yung Techbook para makatulong sa atin. Kaya proud graduate ako dun sa course na automotive. Then ngayon nakakatulong na ako sa pamilya ko. Pagbabahagi ni Secretary Luistro, 68% ng mga nagsipagtapos ng senior high school mula sa 17 paaralan na kasapi ng Pilot Senior High School testing ng DepEd, ngayon ay may trabaho na, habang ang ilan naman matagumpay na nakapasok sa kolehiyo. Meron tayong mga evidentiary basis of showing that our grade 12 graduates, at least in 17 schools, are able to meet the standards of the workforce. Sa usapin ng backlogs, simula noong 2000, 1:1 na ang ratio ng libro at upuan kada estudyante. Ang problemang mahigit 60,000 kakulangan sa silid-aralan nasagot na rin, at labis pa nga dahil mahigit 80,000 silid-aralan na ang naipatayo as of February 2015. Patuloy namang pinupunuan ang pangangailangan sa higit 140,000 mga guro. As of December 2014, nasa 128,000 mga teacher na ang tinanggap ng DepEd, at ngayong taon, 39,000 bakanting pwesto pa para sa mga guro ang binuksan ng DepEd. Sa nakalipas na 5 taong panunungkulan ni Pangulong Aquino bilang ama ng bayan, malayo-layo na rin ang ating para mabigyan ng dekalidad na edukasyon ang mga kabataan sa susunod na henerasyon. Bagamat pinupukol ng samut-saring pambabatikos, nananatiling matatag ang kagawaran ng edukasyon sa pagsusulong ng programang K-12. Naninindigan ang DepEd na K-12 ang magsisilbing gabay ng mga senior high school graduate upang matutong makipagsabayan sa iba't ibang larangan sa loob at maging sa labas ng bansa. Dahil sa K-12, kaya mo. Para sa SONA 2015, Sweden Velado, Telebisyon ng Bayan. Samantala, upang maging mas malawak pa ang ating talakayan ukol sa mga halagang programa, makakasama po natin ngayong umaga si Assistant Secretary Jesus Mateo ng Department of Education. Magandang umaga po, ASEC. Magandang umaga sa iyo, Vivian, George at Princess. Yes. ASEC, ito pong pagkakaroon ng 2 additional years sa high school, yung tinatawag na senior years, mayroong mga financial concerns po yung mga ating parents. Pero can you please tell us, ano po ba yung benefits ng pagkakaroon nitong 2 additional years in high school para po sa ating mga kababayan? Well, unang-una, alam natin dito sa globalization, kailangan maging competitive ang ating bansa. Kagaya ng naulat kanina, sa buong mundo ang hindi pa K-12 compliant, ito yung Djibouti at saka yung Angola. Maliban dito, meron pa tayong ASEAN integration na tinatawag, kung saan magkakaroon ng greater mobility yung mga professionals and workers. Kung hindi tayo K-12 compliant, baka madihado tayo. At mahalaga dito, yung K-12 kasi ay nagbibigay pa ng additional competencies doon sa mga bata. Hindi kagaya noon na kailangan makapagtapos ka pa ng kolehiyo para makapagtrabaho. Dito sa K-12, kapag graduate ka ng K-12, ng 12 years, pwede ka na magtrabaho kung gustuhin mo. Kung hindi naman, pwede ka nang pumunta ng kolehiyo. Well, maganda po yan, ASEC. Kaya lang po, kung mayroon pong takot yung ilan na ito daw pong, dahil sa implementation nitong K-12, ay posible pong lumaki yung porsyento ng mga kabataan na nagda-drop out from schools. Ano po ang masasabi ng DepEd tungkol Hindi dito? naman siguro tama yun. Kasi kung titignan rin natin ang mga statistics ng Commission on Higher Education at ang ating kagawaran, konti lang naman talaga ang pumapasok ng kolehiyo sa kadahilanan na unang-una base doon sa Functional Literacy Education Mass Media Service dahil na rin sa kahirapan. Pero ang ating pamahalaan
merong programa na tinatawag na 4Ps, na sa katunayan nga, in-expand to para ma-include yung ating mga 18 years olds. Maliban dito, yung ating K-12 program, meron tayong 4 na tracks, no? Yung tinatawag na academic track, yung technical vocational track, yung arts and design at sports track. Ang kagandahan nitong K-12, sinasang-alan natin ngayon yung interest ng mga mag-aaral natin. So, ASEC Jess, yung aming suki dito sa PTV. In a while, parang sinasabi nyo dito sa K-12, makakaproduce tayo ng mga world-class na dun sa sports, sa arts and technical. Ganito ba ang gusto nyo makita in the near future, sir? Well, tama yun, George. No? Ang piniprepara natin yung ating bansa, no? Doon sa ating vision na maging competitive in the world market. Para magawa natin yon, kailangan magaling tayo doon sa science, technology, engineering, and mathematics. Kailangan rin natin hubugin yung mga kabataan natin doon sa pangangailangan ng ating mga industriya. Kaya nga nung dinevelop natin itong K-12 curriculum, natin na mabahagi ang ating mga akademiya, ang ating mga industriya, yung mga leaders ng industry, ang mga iba pang sektor ng ating lipunan. Para sa ganon, yung maibibigay nating mga competency ay alintulad doon sa tinatawag nating 21st century skills. Okay, ASEC, marami po nagsasabi, lalong-lalo na doon sa mga private schools na hindi kayang tumbasan yung edukasyong ibinibigay doon sa mga private schools. With this K-12, masisiguro nyo po ba na maihahambing na natin yung competencies na nandito sa public schools as compared dun sa mga private? And secondly, naman maglipatan lahat pagdating dun sa public education? Unang-una, George, no? Tama, merong ganong misconception na kapag nasa private school ka, ay maganda yung education mo. Pero alam mo, napakarami rin ng mga private schools eh. Siguro pwede mong sabihin, iilan lang na private schools na medyo nakakaangat in terms of quality. Pero karamihan, kung titignan natin yung resulta ng National Achievement Test, ang mga estudyante na galing sa pampublikong paaralan ay nakikipag-compete doon sa malalaking o koleyo. Ngayon, doon sa pangangamba naman ng ibang mga magulang na dahil dito sa additional 2 years natin ay magastos, hindi po totoo yan kasi meron tayong tinatawag na senior high school voucher program. Kung saan, pwedeng gamitin to ng magulang na para pantustos doon sa gastusin, doon sa senior high school, mas lalo na kung yung offering o yung track na gusto ng bata nila, hindi ino-offer doon sa senior high school ng pampublikong paaralan, pwede silang pumunta sa pribado. Alright. ASEC kasi, meron din pong mga actually, hindi lang po yung mga magulang, kundi meron na rin pong mga parents na nagsasabi nito na hindi naman po actually kailangan daw itong implementasyon ng K-12. Noon pa man daw, wala naman talagang K-12 at merong mga vocational courses at maganda naman po yung kanilang naging edukasyon, yung pundasyon ng kanilang pag-aaral. Ano po ba, in very brief explanation po, pwede ba natin itong i-enlighten itong ating mga magulang at ang ating mga teachers regarding po nitong K-12 kung ano po talaga ang benepisyaryong makukuha ng ating mga kabataan dito? Alam mo, Princess, tama yung sinabi. Noon yon, iba ang konteksto. Iba rin ang konteksto ngayon. Sa konteksto ngayon, nitong 21st century, kailangan talaga ang bata umabot ng K-12 o pumaloob doon sa K-12 program kasi nagiging competitive na hindi lang dito sa ating bansa at sa buong mundo. Pangalawa, bagamat totoo noon, sinasabi nila, dahil walang K-12, okay na, no? Pero ngayon, kailangan madami ka ng matutunan eh. Dati-dati, ang sinasabi, basta marunong ka lang bumasa, marunong ka magbilang, ayos na yon. Pero ngayon po, meron tinatawag na 21st century skill, hindi lang literacy, kailangan pa rin ng
ICT skills, communication skills, and the like. Sir, update na lang po dito sa ating pagtugon sa kakulangan sa classrooms, sa mga libro para po sa ating mga estudyante. Alam mo, simulat nung 2010, nung pumasok itong administrasyon na to, ang unang ginawa natin ay tugunan yung pangangailangan nung K-10 natin. Sa katunayan, pagdating sa usapin ng silid-aralan, nung 2013 pa lang nakapagtayo na tayo ng 66,813. Ang ating backlog noon is 66,800. Itong February pa lang, nakapagtayo na tayo na higit kumulang ng mga 85,000 classrooms, pero meron pa tayong tinatayo para doon sa pangangailangan ng senior high school as early as 2015. Ngayon, yung big bulk ng ating budget ay pupunta doon sa preparation or implementation ng senior high school program. Kung titignan mo rin na Vivian, Princess at George, yung budget ng DepEd, nagsimula tayo ng mga higit kumulang 175 billion noong 2010. Alam nyo ba, ngayon ang budget natin ay higit kumulang mga 365 billion. Halos dumoble. Kung itatranslate mo yung budget nito doon sa ginagastos ng gobyerno sa mga estudyante na pumapasok sa ating pampublikong paaralan, umakyat to from 8,800 noong 2010 na nasa 17,500 na tayo ngayon. Yun yung ginagastos ng ating pamahalaan para doon sa mga estudyante ng public schools sa elementary hanggang secondary. Okay, Asik Jess, mabilis lang to paano yung mga teachers sa college na 2 taon baka walang pumapasok sa kanila? I believe merong ilang mga university colleges na nagrereklamo na tungkol yung program nyo dito. Mabilis lang, Asik Jess. Meron tayong programa dito, yung sa next year, magkikreate tayo ng hindi bababa ng mga 30,000 senior high school. Samantalang, kung titignan man natin yung sinasabi nilang madi-displace, nasa 13,000 lang, 13,000. Ma-accommodate natin yan basta pumasok sila doon sa ating hiring policy. In fact, ang gusto nga ni Brother Jan ng ating pamahalaan, i-prioritize natin tong mga faculty na madi-displace natin. Okay. Yes, Vivian. Yes, maraming salamat po, DepEd Assistant Secretary Mateo. Maraming salamat din po. At mga kaibigan, hanggang sa mga oras ito ay nagiging hitik pa rin ang mga impormasyong aming inihahatid sa inyo. Sa tulong po yan ng Department of Trade and Industry, Enabling Businesses, Empowering Consumers, Philippine Health Insurance Corporations, PhilHealth, Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Ilan lamang po yan sa ating mga sponsors. Samantala, isa sa mga ahensya ng gobyerno na patuloy na nagpapatupad ng mabuting pagbabago ay ang Pambansang Pulisya. Upang mapalakas ang kanilang kampanya laban sa kriminalidad, nagsimula ng ipatupad sa ilalim ng Administrasyong Aquino ang inaasam na modernisasyon na hindi lamang nagtitiyak sa kaligtasan ng sibilyan, kundi pati na rin ang mga pulis. Ang kasalukuyang estado ng Pambansang Pulisya, alamin natin sa report ni Alvin Baltazar. Kung mayroong ahensya ng pamahalaan na napag-ukulan din ang todong suporta ng Pangulong Benigno Simeon Aquino III, ito ang Philippine National Police para sa kanilang modernization program. Sa katunayan, 9 bilyong piso ang inaprubahan mismo ng Pangulong Aquino para sa nasabing programa na naglalayong mas mapataas ang kapabilidad ng pambansang pulisya at mas epektibong maipatupad ang kampanya nito kontra kriminalidad. Bahagi ng nasabing budget na 9 bilyong pisong ipinagkaloob ng Pangulo para sa organization ay ang pagbili ng mahigit sa 74,000 Glock pistols, pagkuha ng mga bagong communication equipment at pagdaragdag pa ng mas maraming police personnel. Ito lang ang mga panahon na na-issue namin ng baril ang bawat isang miyembro ng pulisya. Every so often, bumibili kami ng patrol vehicles para madagdagan yung mga mobility sa baba. Just last year, we bought some 20,000 radios. Nangyari ito sa unang pagkakataon pa lang sa history ng Philippine National Police. Bawat pulis ngayon ay merong issue. Like before, na pahirapan ang mga kapulisan natin, lalo na yung mga nasa ground,
na wala silang issue ng firearms, which is very, very necessary sa pag-enforce ng batas. Bukod pa dito ang pagbili ng halos 1,500 mga patrol jeeps na sinimula ng ipamahagi ni DILG Secretary Marroas sa iba't ibang police regional offices. As regard naman sa mobility, nakita nyo naman thousands of patrol jeeps are being procured for the distribution sa ground. Isa rin sa pinakamahalagang naisagawa sa ilalim ng modernization program para sa pambansang pulisya ay ang paglalagay ng mga CCTV sa lugar ng Metro Manila at ilan dito ay ang area ng Pasay at monumento sa Caloocan. Naging deterrent factor ang nasabing makabagong pamamaraan ng pagsugpo sa krimen at nakatulong din sa crime efficiency solution ng PNP dahil natutukoy ng mga ito ang mga crime offenders. At sa lahat ng ito, laking pasasalamat naman ng panibagong pamunuan ng Philippine National Police sa suportang ipinagkakaloob ng Pangulong Aquino na anay kauna-unahan sa kasaysayan na nagbigay ng ganitong ayuda ang Pangulo ng Bansa sa pambansang pulisya. Tuloy-tuloy niya ang resources mula sa Palasyo ng Malacanang, ganun din mula sa DILG na tiyak na makatutulong sa kanilang enhancement capability at mapag-iba yung serbisyo sa publiko sa parang ibigay ang kinakailangang proteksyon at seguridad sa mamamayan. But the fact remains na ang ating Pangulo at saka ang ating SILG will continue to source money para mabigyan ng additional funding for our capability enhancement. Para sa Zona 2015, Alvin Baltasar, Telebisyon ng Bayan. At kaugnay po ng pagpapatupad ng mabuting pamamahala at reforma sa hanay ng pambansang pulisya, makakasama natin ngayon ang tagapagsalita ng pambansang pulisya na si Police Chief Superintendent Wilben Mayor. Magandang umaga po, General Mayor, sir. Magandang umaga, George, Princess at Vivian. Magandang umaga po sa nanonood ng inyong palatuntunan. Okay, sir. Unahin ko lamang po, ano po ang marching orders natin? Galing kay, of course, sa ating presidente and relayed through the new Chief PNP, Ricardo Marquez. Paano po natin mailalayo sa naging sa ilang kritisismo at naging imahe ng PNP na laban pa rin sa korupsyon? Unang-una, George, Princess, Vivian, ang instruction po ng ating Chief ng Philippine National Police, si Police Director General Ricardo Marquez, ay mag-gain ang trust and confidence ng ating mamamayan. At dito nga, ang mga programa niya, una-una is ikalat ang mga kapulisan sa lansangan. Number 2 is yung sa licensing natin, sa firearms licensing, na mapabilis ang proseso nito para naman sa mga mayroong lisensya ng baril. At the same time, yung ating mga mobility, firepower, at communication equipments ay ma-enhance dahil base na rin ito sa programa ng ating Pangulo. Sir, yung competency ng ating mga pulis, baka meron pa dyan hindi pa marunong humawak ng baril o magpapatok ng baril. Paano po natin tinutugunan ito? Tuloy-tuloy yung ating training dito, George. Actually, sa ngayon nga, ang proseso nga nito is nag-acquire tayo ng mga baril. At lately nga, meron tayong in-acquire na 74,000 na mga Glock pistols. At sa ngayon, ang ratio po ng ating baril sa police is that 1:1 na, or almost mga 100%. Nagkakaroon lang ito ng gap dahil mayroon tayong mga bagong recruit. Ito yung mga walang baril pa. But definitely, ang utos ng Pangulo is that 1:1 ang ratio ng baril ng mga pulis. At tuloy-tuloy ang training natin dito para naman maging eksperto ang ating pulis pagdating dito sa baril. May shortage pa ba tayo, sir, sa personnel? Ang ideal ratio ng kapulisan sa against population is that dapat is 1:500. Ito yung target natin. But again, sa ngayon, yung national ratio natin is that 1:670 something, George. Gusto nating ma-attain ito, kaya tuloy-tuloy ang recruitment natin. At sa ngayon, meron tayong 10,000 na kinakailangan mga pulis. At dito siguro is bigyan natin ng opportunity na yung mga interesado po na magserbisyo sa ating bayan ay pwede po silang sa mga himpilan ng pulisya para po mag-apply. At kung gusto nilang makita mga requirements po dito, ay pwede nilang pumunta sa website namin na pnp.gov.ph. Makikita po nila kung ano po ang kailangan mga dokumento po doon.
Sir, noon pong mag-assume itong si PNP Chief Marquez, si Pangulong Aquino po ay nag-utos na tanggalin ang bata-bata system sa PNP, parusahan yung mga baluktot na pulis at bigyan po ng reward yung mga mabubuti pong gawa. How are we responding to that order, sir? Tama yun, Vivian. Ito nga ang utos ng ating Pangulo at base na rin doon sa o kautusan ng ating Chief ng Philippine National Police, pinapairal natin ang tinatawag na meritocracy. Ibig sabihin nito is based on qualification, yung paglagay ng position ng ating mga leaders ng mga kapulisan. At the same time, doon naman sa mga pulis natin na lumilihis ng landas ay nakatutok dito ang ating Internal Affairs Service. At the same time, yung disciplinary mechanism natin na sabi nga ng ating Chief ng Philippine National Police ay riripasuhin natin para maging tumugon ito sa mga pangangailangan ng panahon. Sir, kamusta naman po yung mga report tupad sa PNP kaugnay ng pagtugon dito sa mga kriminalidad? Yun nga ang isa programa ng ating Chief ng Philippine National Police, yung maparami ang kapulisan sa kalsada dahil nung siya ay Regional Director ng Region 1 na sinasakop niya yung 4 na probinsya ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, Pangasinan at La Union, nakita niya na malaki ang epekto ng tinatawag na maraming pulis. Itong tinatawag niya Patrol 101. Back to basics tayo. The more na maraming pulis sa lansangan is malaking deterrence ito para doon sa mga kriminal na nagbabalak ng gumawa ng masama. Sir, marami mga naging issue, no? Ito kamakailan, meron po tayong mga issue kinasasangkutan nitong ating mga pulis, tulad na lamang po dito sa La Loma Station, and then meron naman din pong mga set-up umano na pamamaril, tapos ang nagiging suspect dito minsan, ang mga pangunahing suspect, ang ating mga pulisya. Ano po ang mga naging at magiging hakbang nyo po sa PNP upang maibalik po ang tiwala ng ating publiko sa ating mga pulisya? Base na nga doon sa kautusan ng ating Chief ng Philippine National Police, sa unang araw ng kanyang panunungkulan ay pinulong niya yung miyembro ng Directorate for Investigation and Detective Management, Director for Personnel, Internal Affairs Service, sa Legal Service, para magkaroon po ng committee na pag-aralan pa ito at tripasuhin nga yung mga disciplinary mechanism ng Philippine National Police para mapabilis yung paggagawa ng resolusyon, lalong-lalo na dito sa mga police na involved dito sa crime. Though hindi naman natin tinatanggi na mayroong mga police na involved dito, but again, kung titingnan po natin, out of 160,000 policemen, iilan lang din po ang involved dito. But nevertheless, ang proseso po dito is, ang patakaran po natin is, ang isang police na lumalabag ng batas ay walang puwang po sa organisasyon namin. Okay, sir. Is last SONA ng Pangulo, ano po ba ang may bibigay niyong update sa amin kung ano nga ba talaga ang estado na ng pambansang pulisya ngayon with regards to addressing the peace and order and also the Mindanao? Sa ngayon, specifically kung ang SONA pag-uusapan natin, ang Philippine National Police po ay naghanda po ng isang task force para po tingnan ang peace and order situation dito sa Metro Manila. At ngayon nga po ay nakadeploy na po ang ating mga kapulisan para po masiguro na matahimik at maayos ang pagdaraos ng SONA natin. Siguro ito na rin ang opportunity sa pamamahayag natin na mga kababayan natin na nagrarally o nagde-demonstrate, sana po ay maging maayos lang po at matahimik yung pagrarally nila dahil ito na po ay karapatan ng bawat tao na i-express yung opinion o hinaing o kanilang mga saloobin sa pamahalaan. Subalit sana naman po ay maging maayos lamang po. Ang Philippine National Police po, despite na nakatutok po dito sa SONA ngayon, ay tuloy-tuloy po ang anti-criminality campaign natin sa buong bansa. Sir, nabanggit niyo po kanina, at kitang-kita rin naman po natin na talaga pong ramdam na itong modernisasyon dito sa Philippine National Police. But then again, yung pong ating mga kababayan, po dito, kung makikita po yung epekto nito dun sa pagbaba po ng bilang ng mga krimen na nakocommit po or yung mga crimes na nade-deter ng ating PNP, do we have figures, sir? Gaano po kalaki ang ibinaba po ng mga krimen sa ating bansa nitong nakalipas na 5 taon? Bibian, wala akong specific na data doon, pero sa National Capital Region,
base doon sa programa ng ating kagalang-galang na kalihim Mar Rojas, yung meron kaming Oplan Lambat Sibat na pinapatupad muna dito sa Metro Manila. Last year, 2014, out of 900 incidents po dito sa Metro Manila, yung crime incidents ay bumaba po ito ng almost 300. Ito ang mga programa ng ating kalihim na nakatutok dito sa Metro Manila at kinakascade na po ito sa Region 3 and 4. Ito po ay ginagawa na natin ng manual para naman po ito'y mapatupad sa buong kapuluan at kung sakali magpalit-palit ng mga commanders, meron na tayong isang libro na pwedeng sundin ng mga commanders na darating. Naging epektibo po ito kaya i-apply po ito sa buong kapuluan. Alright, sir. Bilang panghuli na lang po, mensahe po sa ating mga kababayan, siguro maging na rin po sa inyong kapwa mga pulis regarding po especially dito sa ating pagtahak ng modernisasyon sa ating pulisya. Sa ating mga kapulisan, ang inyo pong sa ngalan po ng ating hepe ng pulisya, si Police Director General Ricardo Marquez, makakaasa po kayo na lahat po ng mga gawain ng ating pangunuan ay para po sa kapakanan ng ating pulis. Una-una sa pabahay, sa pamamagitan na rin ng instruction ng ating Pangulo at sa support na binibigay sa atin sa basic equipage ng bawat pulis, yung baril, yung radyo at saka yung sasakyan na at least man lang yung bawat istasyon sa ating mga municipality ay merong sasakyan. Sa ating mga kababayan, gaya na po na sinabi ng ating hepe ng pambansang pulisya is kinakailangan po natin, hinihiling namin ang inyong tulong para po sa bawat isa sa atin ay magtulungan tayo para mapanatili po natin ang katahimikan ng ating bansa. Alright, maraming salamat po PNP Spokesperson, Chief Superintendent Wilben Mayor. Maraming salamat George, Vivian at Princess. Samantala, bago po tayo magpatuloy, nais po muna namin pasalamatan ang Philippine Science High School System at ang Department of Health, Kalusugan, Pangkalahatan. At huwag po kayong bibitiw, marami pang kaming hihatid sa inyo ng mga balita at mga updates. Dito lamang po yan sa Zona 2015.